What's up at welcome sa Pocho Clock. Sa video na to, titingin tayo ng mga sample ng mga relo ng mga sikat na vlogger dito sa Pilipinas. Una, si Zainab Harake. Pangalawa, si Kong TV. At pangatlo, si Ivana Alawi. Bago po tayo magsimula, i-remind ko lang po kayo na meron akong ongoing giveaway for the DG014 from De Guzman and Company. Para po magkaroon kayo ng pagkakataon na manalo ng relo na yan, panoorin nyo po yung video na to. Nandun po yung mechanics kung paano kayo pwede manalo. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Hey Dal Extension. Love you, Ate B. Dito sa relo ni Zainab, kailangan natin tingnan yung kulay ng case, pati ng bracelet, especially yung shine po nila, no? Pati yung gems po on both the bezel and the dial, makislap na makislap. At dahil sa mga katangian na yan, tingin ko this is a Chanel J12, the 1 in 33 millimeters. Ang Chanel po, para sa akin personally, mas kilala ko sila sa mga bags. But in recent years, or at least in the past decade, nag-a-attempt na rin silang gumawa ng mga watches, no? In fact, sa Watches and Wonders, no, nitong taon lamang, isa sa mga standout watches yung Chanel, I think J12 din yun, no, na blue. Anyway, yung case po ng relo at ng bracelet ng relo na ito ay gawa sa stainless steel and ceramic. So I think ceramic coating po, no, kaya medyo makintab siya. At one of the advantages of a ceramic coat is more scratch resistance, no. Less prone po sa mga gasgas, in other words. Wala pong Chanel sa Pilipinas, no, pero sa research ko, ang SRP po ng relo na ito is $16,900. In peso terms po, that would be 960,000 pesos. But in order to buy that watch, you would have to add shipping, taxes, and duties kasi wala pong Chanel boutique dito sa Pilipinas, no, except dun sa fragrances. Anyway, pagdating po sa alternative, I selected the Timex Wednesday collaboration, no. So itong relo po na ito, pinili ko dahil sa black case and bracelet, and medyo flashy yung bezel niya, no, kasi fluted yan. Although ang key concessions, quartz movement nito, walang gemstones sa bezel pati sa dial, at ito is probably PVD coated stainless steel, no, instead of a combination with the ceramic coating na meron sa relo ni Zainab. Pero still medyo unique ang characteristics nito, no. For example, yung dial niya merong unique na design, pati yung date kasi it's a collaboration for the Wednesday show, no. Ang SRP po ng relo na ito is 14,495 pesos, pero it's discounted now on the website of Timex Philippines, kaya nasa 13,045 and 50 centavos na lamang po. Kung interesado po kayo sa ganitong klaseng look, I think you really cannot go wrong with the Timex, and medyo special pa ang relo na ito because of the collaboration for the Wednesday show. So dito kailangan nating tingnan yung case shape ng relo ni Kong TV, pati yung crown guards, the bezel, the two-tone case, and the bracelet, at pati yung Cyclops. At dahil sa mga katangian na yan, tingin ko this is a Rolex GMT Master 2, the reference 126713 GRNR. Ang nickname po ng relo nito is the Guinness Zombie, no, and parati po yung mga nickname na yan ng DNA ng mga Rolex watches, and that's even more prevalent pagdating sa mga GMT Master na watches, no. So for example, merong nicknames na drinks like the Guinness, the Sprite, the Coke, the Pepsi. Meron din po mga comic book names, no, like the Batman, the Batgirl, and Green Arrow, no. And that's just a fun part, I guess, of owning a Rolex. Ang SRP po ng relo na ito is 1,063,000 pesos, pero on the secondary market, you can find it for 1.275 million pesos. Pagdating po sa alternative, I went with a brand with good heritage as well, no, in Tissot, specifically the Tissot C-Star GMT and two-tone. So ito pong relo na ito napili ko dahil sa pagiging two-tone nung relo,
both the case and the bracelet, pati yung GMT complication, meaning it can track more than one time zone, and yung black na dial, no? So, ang concession lang po dito, imbis na black and gray, yung kay Kong TV, dito po, black and brown. At quartz ang movement, yung gold po nito is gold-coated lang instead of solid gold. Pati yung bracelet niya is more in the oyster style, yung 3 links lang, rather than the Jubilee style, no? Na makita nyo sa relo ni Kong TV. Pero ang SRP po ng relo na ito is 36,500 pesos. I've put the link in the description, no, to the website of Lucerne Lux, which is one of the authorized dealers for Tissot watches. So pagdating po sa mga diver, no, at mga GMT watches, yung C-Star line ng Tissot is a really good Swiss-made alternative to Rolex watches sa pagdating sa mga Submariner, no, pati mga GMT Master. So I think it's worth your consideration. Oh my God, ito na. Oh, bawal ka na makawala, ah. Yes! So kahit tumai ako, gaga natataipan naman ako. Gaga na Dito sa relo ni Ivana Alawi, kailangan nating tingnan yung case shape and bracelet, integrated bracelet ulit. And on the 12 and 6 o'clock positions, mapapansin nyo, parang medyo makapal siya, no? Parang mas nagte-take up ng konting space yung mga markers. Dahil po sa mga katangian na yan, tingin ko this is a Patek Philippe Nautilus, the Ladies Nautilus, 7118-1A-001. Ngayon, the watch needs no introduction, but itong version na ito, mas maliit lang siya kaysa doon sa mga typical na Nautilus na nakikita natin, no? For example, si Albi Benitez po in a previous video, he wore a watch that is bigger than this one. And siguro thinking about it now, no, blue din yung dial ng Nautilus niya. Medyo matchy pala sila ni Ivana, no, in this specific case. Pero maganda po ang relo na ito, and I think Ivana carries it really well in this specific video. Ang SRP ng relo na ito is 1.978 million pesos, but it's difficult to find in Patek Philippe boutique. So sa secondary market, nagkakahalaga po yan ng up to 3.5 million pesos. Pagdating po sa alternative, ang napili ko ay Seiko SNKK 45. Dahil po yan sa K-shape niya, yung integrated bracelet style, pati yung dial color, which is blue in this case. I think it looks so similar to the Nautilus, no. In fact, most people are calling this the Seiko Naut, no. Kaya hawig naman po talaga. Ang concession lang po talaga dito, syempre yung level of finishing will not be the same. Bukod po dyan, this is already a dated model, no. So even if the movement is automatic, medyo kulang yan ng modern features like hacking and hand winding. Anyway, even if discontinued na to, nakikita ko pa to sa secondary market, naglalaro yan ng 15,000 to 20,000 pesos depending on the condition of the watch. Ngayon, medyo rare po itong relo na ito, but I think kung naghahanap po kayo ng alternative to the Nautilus at a fraction of the cost and from a reputable brand like Seiko, hindi po kayo magkakamali sa SNKK 45. Ikaw ba ay nanira ng pamilya? No. Hindi ako pinalaking manira ng pamilya. I respect family kasi kami nga broken family. Ano to? Tapos maninira ako ng family. Sira ulo ka pala eh. Okay. Ayun! Nakita na natin ang Chanel J12 ni Zainab Harake. Nakita na rin natin ang Rolex GMT Master 2 ni Kong TV. At nakita na natin ang Ladies Nautilus ni Ivana Alawi. Sa tatlong relong yan po, pinakapaborito ko yung Nautilus ni Ivana Alawi. Yung design po na ganyan in today's world, no, sikat na sikat po yan, especially with the blue dial. And pagdating po sa mga integrated bracelet sports watches, mas fan po ako actually ng smaller sizes, no. Kaya in this very specific case, yan ang preference ko. Pagdating naman po doon sa mga alternative, pinakapaborito ko yung Timex. I like the all black look, no. At pagdating sa mga relo kasi no all black, medyo understated pagdating sa mga detalye ng mga relo. Kaya pinakagusto ko po yung Timex in this specific case. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba pong opinion nyo, kung tingin nyo merong ibang relo na mas angkop, please let me know in the comment section down below. Kung trip nyo po yung ganitong klaseng content at mga watch review, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Remind ko lang po kayo, meron akong ongoing na giveaway. Panoorin nyo po yung video about
sa mga relo ni Ray Parks para magkaroon po kayo ng pagkakataon na manalo ng DG014 from the Guzman and Company. Yun lang po. Maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!